paggastos at magkasunod na isinampa ng mga militante at ilang civic society groups ang sinasabing rehashed na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Para naman sa kampo ng pangalawang Pangulo, matagal na nila ito inaasahan at pinaghandaan na ng kanyang mga abogado. Eden Santos sa balitang yan. Naghain ng rehash na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko. Yan ay matapos na magkasunod na tanggapin ang tanggapan ng Secretary General ng Kamara ngayong araw, February 2, 2026, ang dalawang reklamo na inihain ng mga militante at ilang civil society groups. Inamin ng mga complainant at endorsers na ang laman ng kanilang mga reklamo ay gaya pa rin ang nauna nilang inihain ng impeachment complaint noong 2024 laban kay VP Sara na tuluyang idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Naragdag lang nila sa kanilang reklamo ang mga pahayag ni Ramil Madriaga na isang dating aide na nagsumite ng notarized affidavit na nagsasabing naghatid siya umano ng cash mula sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang ground ng unang reklamo ng Makabayan Coalition ay betrayal of public trust dahil sa umano'y hindi may paliwanag na paggastos ng Vice Presidente ng kanyang 612.5 million pesos na confidential funds. 5 grounds naman ang naging batayan ng ikalawang reklamo ng civil society groups. Ito ay ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, at iba pang high crimes. Inamin daw kasi ng Vice Presidente ang pagkontrata sa isang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, paggastos sa confidential funds at iba pa. Ngayon ay pagkatapos ng rulings ng Korte Suprema, nandito tayo muli para i-refile ang impeachment complaint. Dahil nga ang sinabi ng Korte Suprema ay hindi nila pinapawalang sala si VP Sara Duterte. Kapwa naman tiniyak ng mga complainant at endorsers na hindi maaga ang paghahain nila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Magugunita na itinakda ng Korte Suprema ang pagtatapos ng 1-year bar rule sa February 6, 2026. We were all again surprised by the Supreme Court decision on the motion for reconsideration. That changed the definition of session days and therefore changed the time frame for when a new impeachment complaint could be passed. We were resolved not to let that one pass na without our participation. Hinikayat naman ng mga militanteng kongresista ang mga pumirma sa unang impeachment complaint laban kay VP Sara na muling suportahan ang second round ng reklamo para mabilis na umusad ang complaint. Samantala, inaasahan na ng kampo ni VP Sara ang inihaing mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Powa, kasama sa defense team, hindi nakakagulat ang pagsasampa ng bagong impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Anya, gaya ng binigyang din kamakailan ng Korte Suprema, ang impeachment ay hindi lamang isang prosesong pampolitika na pinasimulan ng mga paratang lamang o irresponsableng viral post sa social media. Ito ay niya isang mekanismo ng konstitusyon na pinamamahalaan ng mga pamantayan, ebidensya at angkop na proseso. Binigyang diin ni Powa na handa silang harapin ang mga paratang sa pamamagitan ng tamang proseso na naaayon sa konstitusyon at tiwala na ang isang patas at walang kinikilingan na pagsusuri ay magpapakita na ang mga akusasyon ay walang katotohanan at legal na batayan. Una rito, sinabi ni VP Sara na matagal na itong pinaghahandaan ng kanyang mga abogado. Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file an impeachment case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon na speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, pag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayon,
sunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Magpapaan sila ng kaso, impeachment mandated. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang,